Kaibigan Bert, you have the floor. Ibuhin natin ang sisigawang palakpakan si Secretary Bert Gonzales ng National Transformation Council. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron palang seryosong regulasyon dito sa convention center na ginagamit natin. Kapag umabot tayo sa oras, automatic pinapatay yung ilaw at saka yung microphone. Ang aking pong deadline ay 5 o'clock. Kaya I will talk to you in 30 seconds. Hindi naman po may punishment lang. Sisingilin ko na lang si Glenn at saka si Greco. 40,000 per hour. We agreed to extend up to 6 o'clock. Yung sasabihin ko sa inyo ay nangangailangan ng blessing ni Archbishop Arguelles. Kaya hahatiin po namin ang oras na natitira. Kaya pinakikiusap ko doon sa mga natitira pa dito sa loob, huwag na po kayo masyadong maingay. Dahil ito pong pag-uusapan natin ay tungkol na sa kung ano ang nararapat natin gawin. Alam niyo, meron nung sana akong nakahanda ng plano na papaliwanag sa inyo. Doon nga po sa butuan, pinangako natin na magkakaroon na tayo ng malinaw na direksyon pagdating natin sa Davao. Pero medyo nalilito po ako ng kaunti ngayon. Dahil hindi ko alam. Mahirap po ito eh. Mahirap po yung umaasa sa Diyos. Kasi kung minsan, hindi malinaw. Hindi malinaw kung anong sinasabi ng Diyos sa atin kung saan tayo patungo. Kasi po hindi biro itong napasukan nating trabaho. Hindi po biro na magtanggal ng isang pangulo. Hindi biro ang magpalit ng isang gobyerno. Lalo na, masakit. Alam nyo, kami po, galing kami sa isang henerasyon na halos sambahin namin si President Cory Aquino. Can you imagine? Can you imagine? Ilang taon yan, napailalim tayo sa diktadura. Ilang taon yan na sinikap natin na kunin ang ating kalayaan. Tapos sa isang iglap lang, pumasok si President Cory, malaya na tayo. Di ba? Tapos ito, nung namatay siya, pinalitan ng anak. Mabilis din. Pero ang masakit dito, medyo itong anak yata ay hindi naging maganda ang takbo ng isip. O takbo ng puso, ang pinakamas accurate palagay ko dito. The language of his heart. How his heart beats. Parang malayo sa tamang bayan. Di ba? Kaya ngayon, kung tatanggalin natin siya, medyo mahirap eh. Mahirap isipin, di ba? Hindi naman ako natatakot na mahirap tanggalin kasi malakas ang gobyerno. Hindi na pinakatakutan natin. Kailangan kung pipili tayo ng pamamaraan ng pagbabago at pagpapalit ng pamahalaan, dapat masiguro na natin na ang patutunguhan ay yung mas maganda at mas mabuti sa ating lahat. Nag-people power tayo noong February 21 ba yun o 23? February of 1986. Nag-marcha tayo eh, milyon-milyon. We marched in the streets and we toppled the dictatorship. The rest of the world wanted to even imitate us. We succeeded in toppling a dictatorship. Pero ang masama, tingin ko, ewan ko, kayo yan ang makakaintindi niyan. Ang tingin nyo ba may nangyari pagbabago sa buhay natin? Meron. Mas lalo tayo naghirap. Yan ang pagbabago na nakita natin. Di ba? Can you
Imagine that. Alam niyo, noong February 1986, wala po ako sa Pilipinas noon eh. Nasa Europa ako. Pero nakakaiyak. Noon ko lang nakita ang lahat ng Pilipino, sa lahat ng simbahan, sa lahat ng syudad, sa buong daigdig, nagtikirit ng kandila, nagdadasal para magtagumpay ang revolusyon natin. Umaasa tayo na magkakaroon ng pagbabago. Pati nga taxi sa Madrid, sumakay kayo po eh. Hindi ko masyadong nakakaintindi ng Espanyol, kaya tao ito gano'n. Kapag pinabababa ako ng taxi driver, akala ko kung ano na eh, ayaw tanggapin yung pera ko. Later on, naintindihan mo na. Even other nationalities of the world, we're so proud of what we have done. Yung sakay ko sa taxi, libre na. Sabi niya, free. Dahil sa kagandahan ng ginawa niyo sa inyong bansa. And yet here we are today again. Imagine thinking, alam niyo po sana, ang gusto ko sana mangyari. Sinasabi ko sa ating mga kasamahan, na ang mga kababayan natin ngayon, ang marunangin natin kababayan ngayon, dahil sa kahirapan ng buhay, halos walang ng panahon niya sa ibang bagay, kundi sa magtrabaho na lang para kumain ang pamilya. Di ba? Para kumain ang pamilya. Sana huwag na natin silang abalahin. Tayo medyo kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tayo mga nakakaangat sa buhay. Tayo pwedeng mag-aksaya ng coffee pa noon. Sana tayo na lang ang pag-revolusyon. Tayo na lang for the first time. Kasi alam nyo, ting mag-iisip tayo ng revolusyon, ang lagi natin itinuturo, ang mga mamamayan, ang mga kababayan natin. Sabi niya, hanggat hindi kumikilos ang taong bayan, walang pagbabago mangyayari. Totoo naman po yun. Pero ang ibig sabihin niya, tayo mga nakakaangat sa buhay, gusto natin, kung sino na lang naghihirap, sino pa ang gusto natin humarap sa pakikipaglaban. Yun ang ginagawa natin, di ba? Tinutulak lang natin, sige, taong bayan. While we, who are comfortable in our lives, hindi basta sumusubo yan. We calculate. Diba? Alam niyo po, dito sa bayan natin, may pagmamalaki natin ang ating mga simbahan. You know, I bombed in Europe for several years. Kasi wala ka namang hanap buhay. But I was given the opportunity to deal with governments of the West. Doon sa Europa, ipinipresenta po namin ni Father Integan yung aming maliit na partido. Pero hindi po kami tinatanggap. For one reason. Halos lahat ng nag-uusap-usap ng mga partido sa ibang bansa, lalo na sa Europa, ang sinasabi nila, salbahe ang simbahan. Yun ang sinasabi. Kasama sa enemies of the people, ang mga simbahan. Ang sabi namin ni Father Integan, hindi ganyan sa Pilipinas. Ang simbahan sa Pilipinas, kakampi ng mga mahihirap. Yun, pinag-iignan na. Kaya hindi kami matanggap-tanggap sa Europa noong araw eh. Because of that statement. Dito sa Pilipinas, kasama natin ang simbahan. Ngayon, dahil sa mga ini-expose ni Glenn, nasa si Greco, umuwi na yata. Sa kanyang mga sinabi, sa si Greco, yan ang mga may kasalanan kung bakit tayo magpapagod na magplano today. Sinabi nila na masamang nangyayari sa bayan, kaya we have to do something about it. Ito na, kasama natin ang simbahan. Marami na tayong mga obispo, mga pastor, protestante, di ba pang leader ng mga Muslim na sumasama na sa atin ngayon. Pero ang pagkakaalam ko, hanggat hindi tayo nakakakita ng talagang desisyon ng buong simbahan Katoliko, hindi pa masyadong malakas ang backing natin sa paggawa ng pagbabago. Ang napapansin ko, tingin ko ngayon yung ibang mga namumuno ng ating mga pananampalataya,
ang iniintay pa rin nila ang ating taong bayan. O kaya iniintay nilang magkaroon ng magandang drama para lumabas na sila at pamunahan ang pagbabago dito sa atin. Yun palagay ko iniintay pa eh. Yun ang gusto kong ikonsulta sa inyo ngayon, hapon. Medyo nakakaiyak ito ng konti. Kaya medyo kung gusto nyo, I give you 30 seconds to laugh. Tawa na tayo ngayon kasi masusunod iyakan naman. Diba? I think that, ano pa ba ang hinahanap ng ating mga namumuno sa atin na dahilan upang pangunahan ang pagbabago dito sa atin? What could be more dramatic? Hindi ba seryoso yung halos wala ng mga kailang napakarami sa atin? Na mga kabataan natin, imagine doon sa Cagayan de Oro, napapalitaan ko, ang mga prostitute doon, 11 years old na. Ganun bata na nagbebenta ng katawan para sa pagkain. What more drama are we waiting for? Diba? Ano pa yung hahanapin natin na kung ano-ano mga dahilan para kumilos na tayo? Si Archbishop Aguilera magsasabi niya na sa atin namin na ngayon na tayo kumilos. But for whatever reason, I am now going to tell you, ito base na po ito sa experience ko sa trabaho. Ang nakikita ko po na mangyayari, hindi walang pagbabago na mangyayari sa bayan natin. Hindi aalis yung mga nakapwesto dyan. Hindi sila aalis ng voluntarily. Ano ngayon ang gagawin natin para umalis sila dyan? Kasama po natin ang ating mga obispo, kasama natin ang ating mga pastor, ating mga leader ng Muslim. Alam niyo po, ang mga namumuno ng ating pananampalataya ay ayaw na violence. Ayaw nila ng paggamit ng pwersa, ang lahat. Ang pagbabago, kailangan po ay mapayapa, peaceful. Yun po ang hinihiling ng ating mga kasamahan. Ito naman po masasabi sa inyo as National Security Advisor. Dati, emeritus. Masasabi ko po sa inyo sa pag-aaral ang lahat ng uri ng pagbabago sa lipunan. Pag ginamitan po ng lahas, hindi maganda ang pinatutungan. Kaya tama po ang ating mga religious leader. We can even think of using violence in the initiation of change today. Sana po pag-isipan nyo mabuti yan. Yung mga matatapang sa inyo, mga mahihilig sa baril, o gustong magbitay ng mga may kasalanan, medyo mag-isip-isip po kayo. Ang gagamitin po natin pamamaraan ay mapayaman. Hindi po pwede ang violent. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kakaintindihan ba? Baka gusto nyo lang umuwi. I want to see hands of those who want to do this peacefully. Malinaw ang mata ko hanggang sa dulo. We will have to do this peacefully. And if you want to do this peacefully, then there are two preconditions. Unang kondisyon, hindi po pwede na galit ang makapangyari sa ating gagawin. Bawal ang magalit. Lalo na yung good. Bawal ang magalit. Kailangan ang umiiral na damdamin sa puso natin habang gumagawa tayo ng nararapat nating gawin ay puso ng pagmamahal. Pwede ba yun? Kasulit ang kamay ng madali na. Malapit tayo pitulang ng ilaw. Para nagkakasundo tayo ng mga parameters. Peaceful. The underlying sentiment is love. Dino yan. Alam nyo ba, kapag peaceful at saka underlying sentiment ay pagmamahal, isang pamamaraan lang po ang pwede natin gawin para umalis ang nararapat na mga umalis.
Alam niyo ba kung ano yun? People power. Mukhang ginugusto po ng Diyos. Mukhang ginugusto ng Diyos. Nararamdaman ko po ito. Ayaw ko kung nararamdaman niyo. Para kung ginugusto ng Diyos na kung magkakaroon ng pagbabago sa lipunan natin, dapat tayong lahat ang kasali dyan. Hindi po pwede na ilan lamang ang kikilos dito. Yun sana gusto kong mangyari kasi naaawa na ako sa mga kababayan natin may hirap. Pero hindi pala pwede. Sama-sama po pala tayo lahat dito, mayaman o mahirap. Nagkasala o hindi man nagkasala. Lahat tayo magsasama-sama. Yun po ang nararapat gawin. Kaya po, medyo langhapin nyo na po ang malamig na amoy ng hangin dito sa ating convention center. Baka po ito na ang huli na magmi-meeting tayo sa mga ganito komportableng lugar. Dahil kung people power po ang ating pag-uusapan, sa kalsada na tayo magkikita-kita ulit. We will have to begin people power within this month. Kaya sorry na lang po yung mga taga-Maynila. Yung po mga taga-Maynila, nag-meeting kami eh. Meeting kami sa Maynila. Sabi ko, sa Davao, air condition. Nakabox pa ang pagkain. Ha? Sa Lipa, lalo na. Kayong mga hindi umatin sa Lipa, nagpalitsyon doon ay sorry, yung mga Muslim pala tayo kapatid. Nagpalitsyon ng baka si Archbishop Carpelos doon. Yung mga araw na yan, medyo kaunti na natitira dyan. Because this time, I think, we have to begin people power. And people power will have to happen in our streets. Sa labas na yan. Maswerte naman tayo kasi yung sinasabi ni Greco kanina. Lahat ng dahilan meron tayo para lumabas tayo sa kalsada at sabihin sa ombudsman, kung gagawin mo ang iyong katungkulan, kasama mo kami. Kung hindi mo gagawin ang iyong katungkulan, kasama ka sa paaalisin namin. Hindi ba? Hindi na yun. Ito si Brillantes. Greco, ikaw ang mataldal dito kanina tungkol sa eleksyon. Dapat pangunahan mo to. Panindigan. Si Glenn. Kailangan inumarap ka na doon sa Comelec. Hindi na natin dapat pigilan ito. Pag nagsimula tayo ng paglabas sa kalsada, kung gusto nyo magtagumpay ang people power, huwag na kayong titigil. Wala nang ubihan. That's the only way. Kaya tinitingnan ko yung mga mukha nitong ating mga grandeur ladies. Sabi na, nagrarally na kayo, ibigay sila ng maraming sandwich. So ito, nangangailangan na tayo ng ating pagsasama-sama. Sandwiches, tubig. Hindi ba rin yung toilet? Kami mga lalaki, madali kami kumuha ng paranja. But these are the new lifestyle that we will be doing. Honestly speaking, walang biruan. Only people in power will remove these guys up there. At ang people power naman natin, hindi magtatagumpay hanggat hindi yung mga protector ng ating mga desisyon ay lalabas at sasama sa atin. Alam ko that the armed forces of the Philippines, Philippine National Police, yung mga ahente nila siguro nakaikot dito yung iba. Do not worry about it. I think if we are talking of poverty, if we are talking of sufferings, if we are talking of abuses, ang mga miyembro ng armed forces natin at police katulad din natin na nagtutusa ngayon, they suffer as much as we do.
Hindi po pwede na hindi nila makikita kung ano ang mga nararanasan ng sambayan ng Pilipino sa ngayon. Ang mga kapatid natin Muslim, huwag kayo mag-alala. Yung ipinapangako sa inyo, sabagay ayaw na ng pangakuan. Maganda siguro kasunduan. What will you agree upon? You will have the future that you want. Pero huwag nyo naman sanang hihilingin na ang kinabukasan iyan ay para sa inyo naman. The right to statehood will not be limited to Muslims. We will have a federal system and the whole country will benefit from that system. Sana huwag niyong damdamin. Alam ko ang aming mga kapatid ng Muslim ay nagbuwis ng buhay, ng dugo, ng hirap, pagpapakasakit. Ibalato nila sa aming mga hindi Muslim na kahit kami ay hindi nagbuwis ng buhay, makakadanas din kami ng magandang bukas na iyahatid kung tayo ay magkakaroon ng federal system at lahat ng regions, nationalities will have their own right and privilege to pursue their future according to their own traditions and character as a people. So yan ang mga gagawin po natin na simpleng-simple lang, mag-people power tayo. Baka makuha natin ang gobyerno. Pag nakuha na natin yan, papaguhin natin ang ating saligang batas para ma-isip natin ang sistema ng ating gobyerno. Hindi ko alam kung gusto niya ng parliamentary. Ang Amerika ay presidential and federal. Kung gusto natin na ganun, pwede. Pwede rin naman tayo maging parliamentary and federal. Pag-uusapan yan ng mga matatalino dito sa atin. Dito na si Ado. Kailangan mag-isip-isip ka na. Uy, ang ating kapatiran. Si Dito. We have to begin planning. Now, sabi ni Archbishop, we have to begin planning these concepts. Now na. Kayo naman, bilang pangwakas, kasi gusto kong magkaroon ng sapat na oras sa atin si Archbishop Arguelles. Kasi ang gagawin natin, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, baka hindi tayo magtagumpay. Huwag natin kalilimutan. Lahat ng ito, naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung wala yan, talo tayo. Kaya, isipin nyo ng mabuti ha, walang violence. Peaceful. Okay? 2, pagmamahal ang pundasyon ng ating pagkilos. Pangatlo, ang kilos natin ay people power. Kung sakalit magtagumpay, babaguhin natin ang ating konstitusyon. Bibigyan natin ng laya ang lahat ng region sa Pilipinas na magkaroon ng sistema na magbibigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay ng tama na naayon sa ating natural na according to our kultura natin. Huwag sanang mag-alala yung mga politiko. Hindi naman natin tatanggalin silang lahat. Payag ba kayo kung kongreso na lang muna ang tanggalin natin? Ha? Yun ang solusyon kay Grego. Wala nang senador at saka mga congressman para wala nang magnakaw. Pwede ba yan? Okay. Sa mga local officials, tatanggalin ba natin lahat? Huwag naman. Masyado naman kayo. Baka magkagulo tayo niyan. Ito lang ang requirement natin. Kung papayag kayo. Bawat pamilya, isa lang ang matitira. Kung magaling. Huwag yung asawa, yung anak, yung uncle, yung kapatid, ay sila lang lahat ng nakahandal. Hindi na po pwede yan. Di ba?
Pero alam natin na kasi ako naranasan ko po ito, pasensya na kayo. 9 na taon ako sa kabinete. Marami po akong nakikilala sa mga local officials na magagaling. Mataas ang pinag-aralan at may kapabilidad na mamuno. Kaya lang, napapailalim sila sa sistema natin. Kaya huwag naman po tayo masyadong tanggal lahat. Greco nga, qualified na rin. Hindi naman lahat. Maybe we will allow a family to choose one among them to continue in office. Pwede ba yan? Sige na, para matapos na tayo dito. Yeah. Okay. No more dynasty. No more dynasty. But at least we will not condemn families. We will not condemn families. Masama yun. Pinupulong ni Archbishop Arguelles, tatanggalin ba daw natin ang presidente o hindi? Taas na kamay. Na hindi tatanggalin. Okay lang, hindi. Binibiro na lang kayo eh. O yun po, tatanggalin ang Pangulo. Teka muna. Pag tinanggal natin ang Pangulo, paano yung Vice President? Taas na kamay. Okay, so ganon. People power begins this month. Hindi, magpapakasyon lang tayo ng sandali pag dumating na ang Santo Papa. Okay? Huwag natin bibigyan ng sakit ng ulo sa Santo Papa. When he comes, maybe 2 days before and 2 days after his visit, bakasyon tayo. But we will give you the signal when people power begins. Pero pag nagsimula ang people power, wala nang uwian. Maraming po salamat. Mabuhay si Mark Gonzales!